mga miyembro mo, pastor, kasama sa nagkasala ng sin of idolatry. Bakit? Dahil ang definition sa idolatry, it is not only refers to pagan worship. Man commits idolatry wherever he or she reveres anything, everything that is not God, divinizing what is not God. It is a continuous temptation of faith. Kaya paano kayo mga membro ng taga-ibang sekta nagkasala ng idolatry? Dahil si pastor tinuturing niyong Diyos. Ayaw na ninyong makinig sa aming pagpapahayag, explanation sa mga kahulugan, mga bersikulo na aming ipipresent sa inyo laban sa inyong mga paratang tungkol sa idolatry. Kailan kayo nagiging idolatry o nagkasala sa idolatry? Sapagkat tinuturing nyo na si pastor na siya lang ang tagapagturo sa makatuwid. Si pastor po ay naglilinlang lang sa inyo. Deceiver po si pastor. Bakit? Kasi tinutukoy niya palagi ang katoliko, idolatry. Ngunit sa lingid sa kaalaman ni pastor, sa kanya na nagiging loyal, obedient ang mga membro niya, hindi na sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang idolatry po, hindi lang tumutukoy sa mga images, kundi tumutukoy po ito sa kasalanan ng tao. Colossians chapter 3 verse 5. Put to death what is earthly things in you: impurity, passion, evil desire, greediness, covetousness, which is idolatry. Kaya itong evil desire na nandyan sa puso ni pastor, lalong-lalo na yung nagsigaw-sigaw na pastor, doon sa sinulog sa Senyor Santo Niño na wala ng respeto. Ayan, evil desire yun. Sana magkakaroon naman kayo ng respeto sa simbahang Katoliko, lalong-lalo na activities sa simbahang Katoliko. Pumupunta kayo doon, nagsigaw-sigaw kayo doon at inyong pilit ipasok, ipalunok sa amin ang bago ninyong katuruan. Kaya kayo po ito ang tinutukoy ng mga false prophet, deceivers, na ang inyong habol ay magkakaroon lamang ng dagdag miyembro. Kaya mga members mo, pastor, kayo ang nagkasala ng idol.